tama ba yung state mo? I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. I stand by my statement, Your Honor. Sagutin mo yung tanong ko. Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C. Nasa mukha ba ni Congressman Fernandez ang mag-coerce? Ako, nasa mukha ko ba ang mag-coerce? Tignan niyo nga po yung mukha niya. O, compare po sa mukha namin. The Honorable Abante, do you agree with Honorable Fernandez? He's talking to somebody, Mr. Chairman. Maybe you can cite him in contempt. O, di ba? Bawal hong tumawa, bawal magbiro-biruan. Pero tingnan niyo po ang ginagawa ho ng mga hinampak na to, mga kabalitaan. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi. 5,000 pesos. Right, welcome back mga kabalitaan. Nagbabalik na ho tayo. Dito na naman ho tayo, magbibigay na naman ng samut-saring impormasyon. At balikan na naman ho natin itong WADCOM hearing, mga kabalitaan. Ano bang meron ngayon sa WADCOM hearing? Alright, sa mga bagong nanonood lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Kung nagustuhan niyo po yung video, i-share niyo na po. Like at mag-comment, mga kabalitaan. At of course, ang pinakamahalaga sa lahat ay huwag niyo pong i-skip yung ads na inyong mapapanood dito. Dahil ito ay tulong ho sa inyo, sa inyong lingkod. Para mapagtibay pa natin yung ating pagbibigay ng sapat na mga impormasyon at karagdagang mga balita na dito nyo lang mapapanood, mga kabalitaan, sa Danagan Balita News Update Reaction Video. Ngayon naman ho ay ating pag-uusapan patungkol ho sa WAD Committee hearing. Pero bago pa po yan, mga kabalitaan, magandang buhay sa lahat, mga OFW, Overseas Filipino Workers, at saan mang lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino. Ang programang ito ay para sa inyo. At salamat sa pakikinig lagi ni Mommy Rose at Daddy Birding, Tuwi Tobias dyan sa Cebu City. Dahil masaya tayo at lagi natin silang binamate. Masaya daw sila kung tayo ay kanilang mapapanood sa araw-araw, mga kabalitaan. Salamat po Jornix, Dennis Velasco, Ana Santos, Sia at Ma'am Jane. Sila po yung ating moderator, kabalitaan. Alright, so tuloy-tuloy na ho tayo dito. Alright. Biglang nag-alarm Sige, anyway, papakita ko muna to sa inyo, mga kabalitaan, kung gaano ho talaga. Ito na naman grabe Nakita niyo po ba yan? Yan, puti na yan. Grabe yung nakawan sa camera at sa si Nada, mga kabalitaan. Nada, ibig sabihin ay thank you na yung pera ho natin. Hindi na ho yan si Nado. At itong Bicam, ginawa na rin Vicecam, mga kabalitaan. At yung Quadcom, nagawa na rin nila ng WADCOM. At yung Kongreso, ang Kongreso at naging Tongreso. Nako po! Sila lang po yung nagpabago sa mga pangalang iyan, mga kabalitaan. Anyways, dito tayo. Sisilipin muna natin bago tayo tumuloy dyan sa may House of Representatives. So, makikita natin dito sa listahang ito yung appropriations bill na 10,800. So makikita every department, meron sa Senate po, meron ding Senate Electoral Tribunal, Commission on Appointments, House of Representatives and House of Representatives Electoral Tribunal, mga kabalitaan. Para po maintindihan ninyo kung bakit lumubo yung dagdag nila, hindi magkatugma yung ilan dito mula sa
2025 General Appropriations Bill, House Bill number 10800 hanggang dito sa 2025 General Appropriations Bill diyan ho sa Buy Scam Report, mga kabalitaan. Kung atin pong titingnan sa Senate po, meron silang itinalaga diyan na 12,830,174. 12.8 million pesos, mga kabalitaan. Okay? So, pagdating ho diyan sa Buy Scam Report, ay lumubo ng mahigit 1 milyon, mga kabalitaan. Dahil instead of 12.8 plus million pesos, nagiging 13,930,174 na. Lumubo ng humigit 1 milyon pesos, mga kabalitaan. O, ang tanong, ba't magkakaiba ho yan dyan? Ano bang naging problema? Ha? Nagkamali lang ba sa pagpindot dyan? Sa pag-imprinta? Now, dito naman ho sa House of Representatives, kasi yung Senate Electoral Tribunal Commission and Appointments, wala hong pagkakaiba ho, walang nagbabago dyan, mga kabalitaan. Meron dito sa Commission and Appointments, merong 1,316,409. Lumabas ho sa Buy Scam Report ay nagiging 1.6 million plus, mga kabalitaan. So, dito rin po sa House of Representatives, instead of 16.3 million pesos, 16,345,154, tandaan niyo po nung ito'y pumasok ko sa Buy Scam Report, sa Buy Scam Report na lumalabas ay sumobra ng kalahati ho, mga kabalitaan. Kalahati? Anong kalahati? Kalahati ho na tumataginting, more or less. Sabihin na lang natin mga sumubra ng 12 million mahigit. Kasi mula sa 16.3 million plus, nung napunta na ho ito sa Buy Scam, ang lumabas ay 33.6 million pesos plus, mga kabalitaan. So ano po ba yung katotohanan ho dito? Dapat ipaliwanag ho ito ng House of Representatives, mga kabalitaan. Kung wala ho tayong kopyang ganito, wala ho tayong kaalam-alam sa mga kabalastugang ginawa ho dyan nila, mga kabalitaan. Ba't nagbago ho lahat? Ayon pa nga dito, sa caption ni Sas Rugando Sasot, nga ang mga amount ng House Bill number 10800, sinabi ho dito, mga kabalitaan, hindi yata nakita. Sandali lang po para makita nyo pala. Hindi ko na pa-enlarge tong picture. Ito. Yon, makikita nyo na ho dyan, mga kabalitaan. Makikita nyo yung nasa gitna ho. Makikita nyo na buo dyan. So ayon pa dito na yung House Bill number 10800, ang publicly deliberated amount, ang Buy Scam Report amount, ay ang secretly deliberated ng mga buwaya, mga kabalitaan. Alams na, alams na. So, ibig sabihin ho nito, ang gagamitin ho nila, yung House Bill 10800, na yun ay kanilang ipapakita ho sa publiko, mga kabalitaan, na yun lamang yung budget nila na 12.830 million, kung saan po ay medyo questionable at 16.3 million pesos, mga kabalitaan. So itong secretly deliberated na mga buwaya na ito ay ito yung makikita ho natin sa Buy Scam Report. So magkaiba ho, may patong na ho. Parang mga Bombay na rin ho itong mga nasa Senate at itong nasa House of Representatives, dahil napakalaki, 50% yung pinatong ho nila. Ang Bombay, talo pa yung Bombay, kay Bombay 20% lang Di po ba? So publicly deliberated amount. Ang sinabi nila sa publiko na funding na Senate ay 12.8 billion. Ay, mga sinada. Talaga naman nadang-nada nyo yung pera. Lumalabas na yung parang nahawaan na kayo sa House of Representatives dyan. 12.8 billion. Tapos, after ng Buy Scam,
nagiging 13.9 billion na. So buhaya nga, no? Mga buhaya na rin pala. May mga buhaya na rin pala diyan sa Senado. Talagang Senada na talaga, no? Bagong pangalan ho yan ng Senado, ha? Senada na mga kabalitaan. Meaning nada, wala, tiway lang. Tiway yung pera ng taong bayan. Ang House of Representatives naman, ang dineliberate nila sa publiko ay nasa 16.3 billion. Billion pala ito, ha? Hindi billion, million to kasi 16,345,154. So billion to or million, I do not know. But kung bibilangin ho nating numero, ay ito ay million lamang ho ito, mga kabalitaan. Okay. So, tapos after ng Vice-Cam, naging 33.6 na budget ho nila diyan, mga kabalitaan. So mantakin nyo po, saan na po ba mapupunta itong perang ito, mga kabalitaan? At pagkatapos, pag mawala ho na ito, tayo na naman ho, ang nanakawan ng pera sa pamamagitan ng ating mga pagbabayad ng mga buwis. Yung mga buwis ay hindi natin alam kung saan napupunta. Kasi wala hong transparensiya ho sila patungkol sa usaping ito, mga kabalitaan. Pinapakita lang natin sa inyo dyan kung gaano kagarapalan ho yung nakawan dyan sa Senate ngayon, sa Senada, at nito sa mayabang kapulungan, mga kabalitaan. Anyways, tuloy ho tayo dito sa usapin na naman sa pagpapatuloy ho ng AJK hearing ho ng WAD Committee, mga kabalitaan. At sinasabi nito ay ang isinalang nila ay si Grijaldo sa porsyong ito. Now, masakit isipin ho, mga kabalitaan, na kahit anong gagawin ni Grijaldo dyan na magpapaliwanag, ay hindi po nila talaga ito papaniwalaan dahil sila ay nagkakaisa ho dyan at lamang kanilang proteksyonan yung mga bawat isa ho miyembro ng WAD Committee. Wala na ho tayong nakikitang transparensiya ho dyan dahil ginajustify na ho nila itong si Grijaldo na kung saan ay nagsisinungaling, sinisiraan lamang di umano ang WAD Committee at ang reputasyon. At ayon pa ni Barbers, sila daw ay pinili ng taong bayan na pinagkauluban ng ganitong kapangyarihan na pinakamalakas na kapangyarihang binuo ngayon diyan sa WAD Committee o diyan sa mayabang kapulungan. Sa loob ng sa 300 na mga kongresista. Ang tanong ho dyan, medyo may sipon ho tayo, no? Pasensya na po, tuloy-tuloy lang po ho tayo dito. Ang tanong ho dyan, mga kabalitaan, ay ito. Kung bibilangin sumatotal, lahat ng mga representatives ng kanilang mga boto ay hindi uabot ng ilang milyon, mga kabalitaan, kumpara ho sa mga naniniwalang 32 mahigit milyon botante kay Inday Sara Duterte. Di po ba? So hindi na ho natin yan papakialaman yung mga boto na yan. Dito na ho tayo mag-focus. Dahil makikita ho natin kung gaano ho ka-bias talaga itong mga WAD Committee members. Kasi nga, iniimbestigahan nila na malaman kung ano talagang katotohanan, subalit parang hindi ho pinapakinggan itong si Grijaldo. Ang ating ipapakita diyan sa inyo, mga kabalitaan, ay yung eksena. Paano nangyari ho nagkakaroon ng pag-uusap sa isang holding room kasama si Grijaldo, kasama si Abante, kasama din dito si Attorney Google, mga kabalitaan, Dan Fernandez. Base ho sa nakita diyan sa CCTV camera ay nagsalita ho itong si Barbers na sinungaling itong si Grijaldo, mga kabalitaan. So sa nakikita niya po na parang nakangiti lang si Grijaldo ay nagsisinungaling na. So saan po ba yun? Ang tamang investigasyon proseso para malaman ho ang katotohanan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo sa kanilang tatlo. Binibase lang ni Barbers dahil nakangiti paglabas mula sa holding room area, itong si Grijaldo ay nagsisinungaling na, mga kabalitaan. At nagmaang-maangan pa itong si Abante na hindi niya daw matatandaan na tinanong niya si Grijaldo na bata pa para maging general dahil may 4 na taon na bago magretiro itong si Grijaldo, mga kabalitaan. At mahirap ding aminin ito dahil sigurado ho,
sigurado ho, checkmate itong si Atras Abante. Dahil nga po mga kabalitaan, pag sinabi niya itong oo, sinanasabi ko yon, ay sigurado ho, sigurado na may plano ho talaga silang kukumbinsihin itong si Grijaldo. Nagmaang-maangan itong Atras Abanting matanda na ito na hindi niya daw matatandaan at kung sino ba siya para i-promote. Maraming paraan na pwede kang makapag-endorso sa isang tao na ipopromote. Mabibigyan ng mataas na ranggo, Atras Abante. Isa kang kongresista, ma-impluwensyang tao ka. Di ba? So para maintindihan ho natin lahat dito mga kabitan, ito'y part 1 muna sa ating usaping content ho natin sa ating vlog. May part 2 pa ho tayo kung papaano ho binastos itong si Grijaldo, papaano ho winalang hiya diyan mga kabalitaan sa HUAD Committee hearing at ipapakita ho natin yan sa susunod na vlog ho natin at dito muna tayo. Pagtutuunan ng pansin itong nangyari ngayon sa portion sa video ito mga kabalitaan. You stated under oath that you stand by the truthfulness of your statements here in this affidavit. Tama po? Yes, Your Honor. Yes. And you have imputed certain inappropriate actions on our two colleagues, the Honorable Abante and the Honorable Fernandez. Tama po ba? Your Honor, I will stand by my statement in the Senate under oath, That is and I not would an like to invoke my appropriate- right to self-incrimination, Your That Honor. is not an appropriate answer to my question. Ang tinatanong Yun ang problema ho nila dyan. Kasi nawawala na ho talaga ng karapatan ang isang resource person dyan sa WAD Committee kung siya ay hindi ho magsasagot at sasabihin pang out of order. No person na sinasabi ho na pipilitin para ho magsalita against sa kanyang sarili. Yun pong pinag-uusapan yung self-incrimination dyan mga kamalitaan. Kaya hindi ho natin may mapagkakaila itong iilan ho na mga nasa WAD Committee, lalo na ho itong apat na chairman dyan, ay nako, grabe ho yung kabalastugan. Yes or no lang lagi yan At kung hindi ka magsasalita dyan, ay siguradong magagalit ho yan sila. Pag magagalit ho yan sila, ay ikay pag-iinitan, kung maaari ay tatanggalan ka ng kapangyarihan, ikukulong ka na nila agad mga kabalitaan. So, ang nangyayari kasi dito, ayaw magsalita ni Grijaldo dahil siya po ay naninindigan sa kanyang naging testimony or statement ho mga kabalitaan sa Senate hearing during the time nung pumunta si Tatay Digong Duterte. Kasi pag sinasabi mo nga I invoke my rights, ay talagang sila ay nagagalit. At gagamitin ho nila yung salita mo laban rin sa iyo mga kabalitaan. At tandaan po, ayon po sa ating konstitusyon, Article 13, kung ano ba yung article na yun, hindi ko matatandaan, sa konstitusyon natin na no person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself mga kabalitaan. So dito pa lang ay hindi na ho nila papayagan self-incriminate o sasalita na to invoke his right against self-incrimination. Nandyan, meron na nga silang testimony dyan. Meron na ho silang sinumpaang salaysay na pinirmahan at nag-stand po dito si Grijaldo sa kanyang sinasabi doon sa Senate hearing sa mga nagdaang noong nakaraang taon mga kabalitaan. Di po ba? Pilit ho nila itong pagsasalitain para magamit ho sa laban sa sarili nito ni Grijaldo mga kabalitaan. Tanong ko po is, dito sa mga statements mo na ito, you have imputed inappropriate actions by the Honorable Abante and the Honorable Fernandez. Would that be correct? Yes or no? Your Honor, I stand by my statement given at the Senate under oath, Your Honor, and I'll invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay. May I ask the Honorable Abante and the Honorable Fernandez? Ngayon ako makaganti, Mr. Chairman. And if I may,
let me remind the two congressmen that you are under oath. Sinasabi, let me remind you, Congressman, that you're under oath. Parang lukuhan tayo rito eh. Huwag na kasi magpapakitang tao, Barbers. Alam na ho namin yan. Huwag mo lang sabihin na ganyan. Papakita mo pa na parang fair-fair ka dyan eh. Talagang discarding bulok talaga. Kahit sabihin natin nagbibiro ito, alam na ho natin yan yung mga galawang bulok na panahon pa yata ni Kupong-Kupong yung diskarte yan ni Barbers, mga kabalitaan. The statement or sworn statement of Colonel Grijaldo, it stated here, number 4, after I answered questions related to extrajudicial killings and the reward system, I was approached by a security personnel while I was seated as one of the witnesses during the hearing. The said person told me that I was being summoned by Congressman Dan Fernandez. The Honorable Fernandez, do you agree to this statement? Yes, Your Honor. Okay. When I entered the room, I saw the two lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. Two lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me, then asked me what we were going to talk about. I said that I do not know. May I ask the Honorable Abante and Fernandez if there were really the presence of the two lawyers of Colonel Garma were present? Yes, Chairman Acop, yes. The Honorable Abante, do you agree with Honorable Fernandez? He's talking to somebody, Mr. Chairman. Maybe you can cite him in contempt. O diba? Bawal hong tumawa, bawal magbiro-biruan. Pero tingnan niyo po ang ginagawa ho ng mga hinampak na to, mga kabalitaan, no? Talagang pinaglalaroan ho lang nila yung plenaryo. Pati yung mga resource person, lalo na itong si Grijaldo, mga kabalitaan. Di ba? Sa ginagawa ho nila, hindi ho sila na-insulto dyan. Kasi, sila yung makapangyarihan dyan eh. Hawak nila yung plenaryo. Pag siguro nangyari to sa iba, na nagtatawanan, nagbibiro, ay nako, isa-cite in contempt ka na agad. Di po ba? So makikita nyo po yung kayabangan nitong si Mr. Google, Attorney Google, at itong si Abante, mga kabalitaan, no? Nagsasalita, nagtatanong ho yung kanilang kasamahan nun dyan sa kanila mismo. Ay hindi nga nakikinig. May kausap pa nga sa telepono. Dapat po bang ganun? Tatanggapin po ba natin yan, mga kabalitaan? Hindi porke sila ay chairman sila dyan, sila yung nagpre-preside, ay basta gaganon-ganunin na lang ho, mga kabalitaan. Irespeto niya rin din yung kanyang kung nasaan man siya ngayon dahil ito ay seryosong pagdinig, mga kabalitaan. Di po ba? Tingnan niyo po yung mga kabalastugan ho nila. Tingnan niyo si Abante. Nag-oath siya as a resource person dyan, hindi ho sa chairman sa kanyang committee. Nag-oath siya as resource person for that moment. Now, ano nangyari? May mga pagtatanong. Si Dante tawa ng tawa. Nagmamayabang. Itong si chairman, itong si Atras Abante, may kausap sa telepono. Di ba? Saan ba yan? Sobrang napakabastos talaga itong mga hinampak na to dyan eh. Di po ba? Nakakairita ho, mga kabalitaan. Kasi kung ibang taong gagawa ho dyan, talagang nakakapag-decide agad. I-out of order, i-cite in contempt, at pagsasalitaan ako kahit ano-ano na mga insultong salita, mga kabalitaan. Akala siguro nila, maganda ho tingnan yung kanilang ginagawa ho dyan. Tingnan nyo, patawa-tawa sila. Si Abante, tingnan nyo, akala mo, nagmamayari dyan sa plenaryo. Sa House of Representatives, akala mo, bilyonaryong sobrang yaman. Itong si Atras Abante naman, nagmamarunong na matalino. Kasi nga, hawak nila dyan, mga kabalitaan, walang sinong makapunaho sa kanila dyan. Tayong mga vlogger ang pupunaho. Tayong mga content creator ang pupuna sa kanila kasi hindi naman maganda yung ginagawa ho nila eh. Di ba? Napakaseryoso yung usapin tapos ganun yung gagawin. Tapos pag tumatawa sila, okay lang. Pag sa iba, magagalit sila, manginginsulto sila, papalayasin, papaalisin nila dyan sa loob. Di ba? Tingnan nyo. Kaya nang umusga dyan, mga kabaitaan, kung talagang karapat-dapat ba sila maging tatawagin nating honorable. Para sa akin, hindi naman to mga honorable eh. Mga hororable to sila, mga kabalitaan.
Chairman Abante. Chairman Abante, you're being asked. Chairman Abante, you're being asked by Chairman Akop to confirm the statement. Buti pa to si Paduano, medyo tingnan yung reaksyon ni Paduano. Medyo na-insulto rin to, medyo ano din, no? O, tingnan mo si Barbers, patawa-tawa rin itong hinampak na to. O, dapat siya yung presider dyan, dapat siya ang magsalita. At sa Bante, ay, co-chair, sagutin mo yung ano. O, tingnan mo, di ba? Wala, hindi na, kaya nga sila hindi igagalangin sa taong bayan. Kasi nga sa mga ginagawa niya, parang naglalaro lang sila dyan eh. Tapos pagkatapos sa testimony at statement na makukuha nila sa taong sa resource person nila, gagamitin ho nila yan to file charges, criminal charges against sa kanilang resource person. Sa bandang huli, malalaman naman ho natin yan dyan mga kabalitaan eh. Ganun naman ginagawa lang kay Tatay Digong Duterte at kung sino-sino pa yung kanilang pinakakasuhan. No? O tingnan mo nga si Ata Sabante, I mean si Barbers. Mahilig nito sa kwentong Barbers. O, tingnan mo, parang may kakwentuhan din siya sa cellphone. So, pare-pareha lang yan sila dyan, mga kabitan. Kaya hindi na nga sila dapat galangin. Kasi hindi naman kagalang-galang. Mga suot lang naman yung mga kagalang-galang tignan sa kanila eh. O, natatawa pa, napangiti-ngiti pa itong si Barbers. Tapos pagpupunain mo, balat sibuyas pala. O, parang batang inagawa ng ice cream. Iyak na iyak. Iyakin pala to. Oh, tapos gagantihan yung mga vloggers. Hindi rin naman kayo gumagawa sa tama dyan eh. Puro naman kayo kabalastugan dyan. O, tingnan mo ang pagmumukha ni Barbers, nakangiti lang, presiding siya dyan. Siya yung chair dyan sa pagdinig, tapos overall chair, tapos ganyan lang yung gagawin niya, tatawa-tawa lang, ngiti-ngiti lang. O, di ganon. Tapos kung may ibang taong tatawa dyan, magagalit ka, papalayasin mo, papaalisin mo, wawarningan mo. Magsasalita kayo ng hindi magana. Yung ginagawa nila mga kabitan, nakaka-insulto ho talaga ho yan. Lalo na sa mga manunood na hindi ho nagugustuhan yung kanilang mga pinagagawa ho dyan. Talaga nakaka-insulto ho. So, yun ang hirap talaga ho sa kanila mga kabitan. Kaya sa darating na halalan, papalayasin na yan sila. Huwag nyo na ibuto yan sila kasi walang mga kwenta yan eh. Oh. Mas napabilib ako dito ni Paduano ngayon. Kasi talagang kinol niya yung attention ni Atras Abante, di ba? Kahiya. Tapos matawa-tawa kayo. Kala nyo, nakakatawa yung pinanggagawa nyo dyan? Do you agree with the statement of Colonel Grijaldo that there were 2 lawyers of Attorney Garma present when you talked with Colonel Grijaldo in a room? Yes, yes, Your Honor. There were 2 lawyers present. Thank you, Your Honor. According to the affidavit of Colonel Grijaldo, the Honorable Fernandez asked Colonel Grijaldo to sit beside him, and you entered the room and sat on the far end chair on the right. And one of the lawyers of Colonel Garma stood near the back of Colonel Grijaldo. Would that be correct? Ako yung unang dumating, Mr. Chairman. If I remember it right, nung dumating po ako, nakaupo na po siya. Okay. So, nakaupo na siya? Yes, Your Honor. Okay. The Honorable Abante? Yes, it was a small room, no? Doon lang sa corner na yan. And so, malapit din kami sa isa. We're just near to each other. In fact, Mr. Chair, I'd like to say na when I talked to him before he came in the room was that because it was Colonel Garma that said that Colonel Grijaldo knows a lot. He knows a lot about this thing. So sabi ko, sige, total, normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Your Honors, pasensya na po kayo kasi hindi naman sumasagot kasi sa mga tanong ko si Colonel Grijaldo. Kaya kayo po ang tatanungin ko na muna. Mr. Chair, if I be allowed.
The resource person is not allowed to ask questions. No, I'm not asking questions, Mr. Chairman. I will be answering in relation to the answer of So Congressman. you are replying to the question Yes. raised by... Yes, Mr. Chairman. Please proceed. Well, ang totoo po kasi noon, yung pong dalawang lawyer ni Colonel Garma, sila po talaga yung nag-approach sa amin. Ang sinabi po nung dalawang lawyer, if I remember it right, yung pangalan po nung lawyer si Attorney Victor, nakalimutan ko po yung ipilido. Attorney Kilang and Attorney Kumigan. Yes, opo. Ang sabi nila, kasi kung matatandaan niyo po, yung ating supplemental affidavit na ginawa po ni Colonel Garma was given to us on the day itself. And then, nung binabasa po natin, sabi natin, sino magko-corroborate nito? Sino magbe-betting ito? Lumapit po yung dalawang lawyer. At ang sabi, kung pwedeng kausapin si Colonel Grijaldo. Dahil si Colonel Garma ay very close daw kay Colonel Grijaldo. At siya makakapag-bet sa mga nakalagay doon sa supplemental affidavit. So, ang sabi ko naman kay Attorney Victor, tama-tama, andyan si Grijaldo, andyan sa likod. Bakit hindi natin siya imbitahan doon sa room doon, sa may kainan, para nang sa ganon ay makausap natin kung patotohanan niya yung sinabi ni Colonel Garma na magkaibigan sila at ibebet niya yung mga nakasulat doon. So, basically, hindi naman po siya ganong kalaking issue. As a matter of fact, Mr. Chairman, hindi nga tayo ang nag-initiate eh. Sila pa yung nag-initiate sa atin na kausapin si Colonel Grijaldo, which I did together with Diyan ka mali. Mali yung mo eh. Sinasabi mo dyan. Paano nag-initiate? Di ba ikaw nga nag-convince na gusto mong kausapin sila dahil narinig nyo kay Grijaldo, sino ba yun? Ni Garma na si Grijaldo ay may alam sa ganyang pangyayari. Tapos sinabi nyo, pwede ba ma-collaborate? Makakolaborate ba si Colonel Grijaldo sa statement ni Garma? Umuo si Garma kasi nakakaalam nga. Kayo yung pumunta doon. Kayo ang nag-set ng oras. Kayo talaga ang nag-initiate para kausapin itong si Grijaldo. Kasi hindi naman inutusan kayo. Kayo pa? Uutusan ng inyong resource person na kausapin? Mangyari kaya yan? Gagawin kaya yan ni Garma sa inyo? Dahil intensyon nyo talaga na makakuha ng mga karagdagang impormasyon, kaya kayo ang nagdesisyon na kakausapin. Well, in fact, sinabi mo pa nga, pwede natin kausapin si Grijaldo. Di ba? So, wag mong sabihin na sila yung nag-i-initiate para kakausapin nyo si Grijaldo. Wag nyong baliktarin yung usapin nyo dito. Kasi nga, kayo ang nagsisinungaling dito eh. Malamang wala hong kalaban-laban si Grijaldo dyan. Dahil kayo ay nagkakaisa. Dapat sana baguhin sana yung sistema ho nila dyan. Kung may mga involved, yung isa sa kanilang mga chairperson sa bawat komitiba na nasa apat na, yung nasa sa WADCOM, dapat gagawa sila ng independent body na mag-iimbestiga para ho sa kanilang mga chairperson dyan na na-involve sa issue. Hindi yung sila lang mag-uusap, mag-iimbestiga. Dahil alam naman ho natin, na-justify na ho itong si Grijaldo. At formality na lang ho itong investigasyon na ito. Kasi sa bandang huli, walang makukuhang boto si Grijaldo sa inyo diyang apat. Sa inyo diyan na nakapalibot kay Grijaldo. At diyan pa rin kayo kakampi sa inyong kasamahan. Dahil may arrangement na ho yan dyan sa inyong mga kabalitaan. Kaya masasabi ko, bias talaga itong investigasyon na kasama ho dito si Grijaldo, si Abante at itong si Attorney Google Dan Fernandez. Hindi ho ito maganda tingnan. Kasi kung seryoso ho kayo sa mga bagay na yan, dapat para hindi ho kayo mapahiran ng pamumulitika na pamemersonal, maghanap kayo ng ibang tao. Marami naman dyan sinong ituro nyo na mag-iimbestiga ho sa tatlo patungkol sa usaping iyan. Para malaman talaga kung ano ang katotohanan. Kasi dyan, pinapaikot nyo lang yung mga, kayo lang dyan nag-uusap at talagang ididiin nyo talaga dyan si Grijaldo. So wala ho kayo sa hulog mag-imbestiga dyan. Tapos patawa-tawa pa kayo. Ginawa nyo pang kingkoy yung plenaryo. Di ba? Mga kingkoy rin naman itong dalawang to eh. Itong si Dan Fernandez at si Abante, kingkoy din naman to eh. Puro patawa lang eh. Ha? Hindi na nila ginagalang yung anong meron dyan sa loob. Di po ba? So hindi maganda at
Alam na ho natin, walang patutunguhan itong investigasyon na ito. Walang patutunguhan. No? Ididiin pa rin ho talaga nila itong si Grijaldo. Walang makukuhang boto ho mula sa kanilang mga kasamahan dyan. Kasi yung plano ho nila ay talagang ipipin daw na talaga nila itong si Grijaldo, mga kabalitaan. Kataon po kami ni Chairman Abante during that time, magkalapit kami doon. Sabi ko, pare sumama ka na sa akin. Kaya sa sumunod. Kaya nagulat na lamang po kami that Wala nga man hindi susunod. Senador ka, kongresista ka. Niyaya mo siya papasok sa loob. Malay mo, baka hindi mo pa sinabi sa kanya yung ano yung talaga yung gusto mong malaman at gusto mong gawin sa kanya. Siyempre, ako, Kernel lang ako, ikaw, congressman. Susunod lang ako. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari dyan sa loob. Pagkatapos, yun ang mga istorya, bali-balita ho. Di po ba? Napakasimpleng, yung mga diskarte nito, napakababaw. Ang bilis, ang dali lang ho talaga maintindihan natin. Tayo mga ordinaryong mamamayan, ang dali lang talaga natin makakaintindi sa kanilang mga discarding bulok. Panahon pa kay Kupong-Kupong, hanggang ngayon, bit-bit pa rin ho nila mga kabalitaan. biglang nagkaroon po ng ganong istorya. But nevertheless, Mr. Chairman, yun po yung nangyari doon. At nung pumasok po ako sa loob, nauna po ako kay Chairman Abante ng konti lang. And then, sinabi ko sa kanya, Colonel Grijaldo, ito yung mga nakasulat dito sa affidavit. Sabi ko dito sa paragraph, hindi ko matandaan, 17 ata o something na gano'n. Ito ba, mapapatotohanan mo na sinabi ni Colonel Garma. Ang sabi niya, wala po akong alam dyan. Yung ibang dito, ibang mga sinabi ni Colonel Garma. Kasi sabi niya, kaibigan kanya eh. So, basically, doon po umikot yung aming usapan. Siguro maabot po yun ng mga less than 10 or 15 minutes. And then, nung sinabi niya talaga wala siyang alam, edi lumabas na po kami. And the CCTV can prove na talagang hindi po kami nagtagal sa loob. At the same time po, pag tinignan niyo po yung kwarto dyan, kahit puntahan po natin lahat, napakaliit po ng kwarto. At sa labas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, nagkaroon po ng forceful force galing po sa amin, I think malalaman po ng mga taong nandyan. And even the CCTV, nung lumabas po siya dyan ng pintuan niyan, makikita po natin na yung Kasi ito yan eh. Hindi mo gagawin kung may persahang nagaganap, hindi mo gagawin sa harap ng maraming tao. 'Di ba nasa loob kayo ng kwarto? Atras Abante. Hindi naman kayo sa labas, hindi naman kayo sa lobby nag-uusap. Sa loob ng kwarto, bakit may CCTV sa kwarto? Ba't hindi mo ipresenta doon sa kwarto yung CCTV nyo sa kwartong iyon? Para malaman talaga ano yung nangyayari sa loob. Para at least for the sake of transparency, malalaman din ng taong bayan. Malay ba natin doon sa loob na doon na nagkakaroon na, sige na sabihin mo na kasi, para ganito ganon. Di ba? So pag sinabing ganon, may pamuwersa na huyan mga kabaitaan. Hindi nila makuha-kuha si Grijaldo kasi nga may prinsipyo nga. Kung yung explanation niya, kung may pamuwersa daw, tapos tinutukoy niya dyan sa lobby na maraming tao, dapat malaman na sana. Paano malalaman? Nasa loob kayo ng kwarto nga, dumaan lang kayo dyan. Kitid talaga nitong hambog na to. Tura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce eh. Mukhang masayang-masaya pa nga po siya. Natural, talaga tatawa yun paglabas kasi pakitang tao lang yan sa inyo para kumbaga, kinukontrol niya lang yung sarili niya. Siyempre, patawa-tawa na lang pero sa deep inside, hindi pala maganda yung naramdaman niya sa ginagawa ninyo. Dapat mag-isip ka rin ng ganung bagay, hindi yan sa base lang sa nakikita nyo. Porket ngumiti na nga, kung may nangyaring pamuwersa sa loob, tapos porkit ngumiti paglabas, wala nang nangyaring ganon. Kaya kung may CCTV sa loob, mas maganda sana para makita ho natin kung ano talaga yung nangyayari doon. Ba't dyan kayo sa loob ng kwarto nag-uusap? Ba't hindi kayo pumunta sa isang lugar na merong CCTV para malaman? Di ba kung ikaw matalino ka, gagawin mo yun kung wala kang intensyon. Punta tayo sa lugar na may CCTV para malaman ng taong bayan na ito yung ginagawa natin. Ba't pumunta kayo sa isang private room? Private room din yun eh. Kayo lang nasa loob. Kung wala ba talaga kayong intensyon na gagawin mo yan sa inyong resource person ngayon? Di po ba mga kabaitan? May mga pangyayaring ganun eh. Kung talagang malinis yung konsensya, yung gusto lang mangyari, pumunta sila sa isang lugar na may mga CCTV para makita. Pwede mo naman kausapin ng mahinaon. Colonel, atin lang to may CCTV tayo rito. Gusto ko lang malaman na
Ganito ba ganun? Tama ba? Ikaw ganito? Ano eh? O, papayag ka ba? O, yun maganda pa sana. At ang kakampihan pa natin 'to kung gano'n man lang yung pa lang yung nangyayari. At makikita natin na walang, ginawang, kasinungalingan. Itong si, Dan Fernandez at itong si Atras Abante, nasa loob ng kwarto, eh. Sino ba bang papaniwalaan mo? Eh, si Grijaldo kernel, may posisyon ho, may pamilya, tapos gano'n-gano'n na lang siya, sasabihin niya ang, katotohanan? Sasayangin niya lang yung serbisyo niya kung siya ay magsisinungaling sa laban sa kanila? Eh, ano bang laban ni Grijaldo? Laban sa kanila, sila ay mas makapangyarihan kumpara sa pulis na yan, eh. 'Di po ba? Oh, ngayon pinagdidiinan talaga nila na nagsisinungaling si Grijaldo, lalo na itong si Barbers na ba't ba ginawa pa yung pagdinig na yan? Eh, hindi naman pala kayo maniwala sa maging pahayag, sa maging, sworn statement ni Grijaldo. Eh, tapos magtatanong kayo base sa sworn statement, nilagdaan na nga yan, eh, may pirma na nga yan, eh. Eh, wag na kayo magtanong, diyaan na kayo. Diyaan na kayo magbase, gamitin niyo na yan against sa kanya. 'Di po ba gano'n lang po yan? Eh, kaso nga lang, may ibang layunin talaga 'to, may mga maitim na binabalak 'to sila para ipin down itong si, Grijaldo Kabalitaan. Kaya, I think, Mr. Chairman, yung pong accusation sa atin na malayan yung ating pong committee and the two chairman, masyado pong unfair. But of course, binibigyan pa rin po natin siya ng pagkakataon na liwanagin po yung mga pangyayari. Kaya, Wag na, wag na, hindi niyo na talaga yung makukuha yung taong yan. Ikaw, nagpakabait-baitan ka dyan. Kunwari, mabait ka para at least madala mahulog yung loob niya sa inyo. Wag na, scripted na yan, eh. Halata na planuhan nyo na yan, nag-uusap-usap na kayo patungkol dyan at pinapaikot nyo lang si Grijaldo. Wag kami, ikwento nyo yan sa mga Marines. andito po tayo at binibigyan po natin ng patas na pagdinig. Marami pong salamat sa pagkakataon. Mr. Chair, pwede maidagdag to? With, yes, Congressman Abante, with the indulgence of Congressman Ako, please. At the back of my mind, masaya pa nga ako sapagkat nabanggit sa akin ni Colonel Garma na ito talagang closure ito. Classmate niya at talagang kakampihan siya nito. Nagulat na lang kami na gano'n ang sagot niya. So, Nung bang sinabi ni Colonel Garma yun, magkasama na kayo ni Congressman Dan? Hindi, hindi ko nakausap si Colonel Garma. ako ang kumusta sa kanya. Hindi niya nakausap. Ako mismo kumusta sa kanya. At sino ang nakarinig na sinabi ni Colonel Garma sa inyo yan, na Congressman? Palagay ko walang nakarinig sapagkat in confidence sinabi niya sa akin Okay. When I asked her, who can corroborate your statements? Binanggit niya yung pangalan ni Colonel Grijaldo. Natuwa naman ako sapagkat very close daw sila, classmate niya, at talagang kakampihan siya nito. All of a sudden, kalaban pala niya. And Congressman Abante. O diba, inakusahan na agad nila itong si Grijaldo. All of the sudden, kalaban na pala niya. Porket hindi magko-collaborate itong si Grijaldo kay Garma at sasabihin mo na nakalaban? Ano bang klaseng pag-iisip na meron ka, Abante? Hindi niya naman kinalaban si tawag nito, si Garma. Ang kinalaban niya, kayo. Kasi kayo, sabi nga niya sa sworn statement niya, namimilit kayo sa kanya na para to collaborate sa statement ni Garma. Wala nga siyang kaalam-alam doon. Although classmates sila hindi naman porke classmates sila, araw-araw silang magkakasama, kung anong transaksyon ni Garma, yun din ang magiging transaksyon niya. Isip-isip din naman kayo dyan, napakahina ng kukuti ninyo. Kasi hindi nyo na maiisip kasi yan, kasi ang target nyo talaga ipin down na itong si Grijaldo. Tingnan nyo po yung mama na yan, kernel lang po yan, tapos kayo ang dadami nyo. Isusugal niya yung buhay niya sa pagsisinungaling laban sa inyo? Maniwala kami sa sinasabi nyo? Hindi. May paninindigan yung mama. May panindigan si kuya. Kaya sinasabi niya nga, hindi nyo ba narinig? Ito pala yung istorya, mga kabaitaan. Bago pa pala siya dito nag-testify sa Senate hearing, ay nagsimbaho sila ng asawa niya at tumihingi ito ng basbas. Kumbaga hint, kung may signal na ba o hingi siya ng signal ni Lord kung yung gagawin niya ay tama ba na dahil sa konsensya na
medyo di niya matanggap-tanggap na parang napuwersa siya sa mga sinasabi ng dalawang ito. So nagsambaho sila. Nung nagsambaho sila, ay maganda ho yung naging humili ng pare. Naging swak ho sa kanyang paninindigan. Kaya doon ho nagsimula na wala hong nag-utos sa kanya na pumunta doon sa Senate para ho mag-witness against sa dalawang ito, mga kabalitaan. Kasi pinipilit nila dito na may kakampi daw, lalo na itong si Barbers. Dapat hindi siya maging bias, siya yung tagapamahala diyan siya yung tawag dito, nagko-control. Siya yung nagpre-preside sa pagdinig na ito. Tapos naging one-sided siya, naging bias siya. Naglalabas siya ng kanyang opinion na against kay Grijaldo. Di po ba? Saan po ba yung transparency na tinatawag natin? Kung tama po ba, kung katotohanan yung pinag-uusapan nyo dyan, mas lalong dinidiin nyo yung tao. Kaya nga, hindi magsasalita dyan si Grijaldo sa inyo kasi walang tiwala. Simple lang. As simple as that. Walang tiwala sa inyo yung mama. Kaya wag nyo lang pagpipilitan pa. Kasi wala kayong makukuha dyan mula sa kanyang bibig. Meron na ho siyang sworn statement, basahin nyo na lang dyan. Kung ayaw niyang sumagot, wag nyo pilitin. Ba't nyo ba pipilitin pa? Ha? At alam naman ng taong bayan na walang butong makukuha itong si Grijaldo sa inyo. Ganun lang po. O tapos na usapan. O di ba? Kung kayo na lang magsalita dyan, hayaan nyo lang din magsalita si Kung gusto nyo, kasuhan nyo. Kung gusto nyo, para mas komportable pa kayo sa bagay na yan. Para contented kayo sa mga pinanggagawa nyo kalukuhan dyan. Di ba? Ngayon, tatawag-tawagin nyo dyan. Kung hindi magsasalita, nagagalit kayo. Gagawin nyo sinungaling yung tao. Ano bang klaseng mga honorable kayo? Mr. Chairman, para i-corroborate lang po yan. If you remember it right, no, nung na-interview po tayo sa I think Bilyonaryo News Channel. Nabanggit po natin doon na nakasama po natin siya sa isang pagpupulong doon po sa BGC sa Ascot Hotel na kung saan nakiusap po sila Colonel Garma during that time. And during that time, we were shocked, ikaw, saka ako, Mr. Chair, na nakita natin si Colonel Grijaldo doon. And that's the reason, nang kinausap ako na... Tingnan niyo po yung mga kabalastugan nito. Di ba dapat sa batas, hindi ako eksperto pero sa pagkakaintindi ko lang, dapat kung may resource person kayo, never nyo talagang kausapin ho yan. Never nyo i-meet up yan. Never nyo makasama ho yan. O isasama kahit saan sa mga party. O kung magkita man kayo, dapat never nyo rin kausapin yan. Bawal ho yan Kasi ongoing yung investigation nyo po yan. At sa nangyayari yun, siya na mismong kumanta na nakakasama pala nila to sa sa pagtitipon-tipon si Garma at itong ilan na mga resource person, wala na, lutong Macau na itong issue na ito, mga kabalitaan. Di po ba? Hindi maaaring hindi nila mapag-uusapan yun privately. At meron ho yung mga tinatawag silang convincing power Maaaring makukonvinso nila yon yung mga resource person na kakampi ho sa kanila. Magbibigay ng statement pabor ho sa kanila. Kaya malaking maluso ang ginagawa ho dito sa pagdinig na ito. Kung talagang paghahambingin ho natin, pagtagpi-tagpiin ho natin, makikita natin dito na lutong Macau na talaga itong investigasyon. Tingnan nyo nangyari kay Garma. Ginamit nila si Garma para mag-testify against kay Duterte. Ngayon, iwan natin kung may mga pinag-uusapan pa ba silang pabor. Pinalayas nila sa Amerika, pagbalik ton, para hindi ho sila masisisi. Ngayon, sasabihin doon na may nagpapadala ng maraming pera. Nagdala ng maraming pera. May money laundering yata yung kaso nun para ho sila hindi sila masisi nga hindi malalaman ni Garma na ginamit lang pala nila si Garma, pinapalaya sa Amerika, pagpunta doon sa Amerika may dalang pera, money laundering ng kaso kasi sobra-sobra yung pera yata. Hindi ko pa nabasa yung talagang kabuang news kay Garma pero based on my understanding lang sarili ko pong opinion, yun po yung nangyari kasi bawal po talaga magdala ng maraming pera sa kumbaga bit mo yung pera kasi may limit lang kasi dyan pag sumubra ay talagang makakasuhan kayo dyan. Ba't ka nagdala ng maraming pera o di kaya i-confiscate yung pera mo at papauwiin kayo. Ganun po yung patakaran sa Amerika. May mga mahabang proseso pa po yan. Baka ginawa nila yun doon para doon na mahuli si Garma at para hindi sila makitaan ng motibo na sila ay ginamit lang pala nitong si Garma, mga kabalitaan. O gamitan yan, traiduran. Yan ang katraiduran talaga. Para lang talaga makuha nila yung layunin na ipipin down din si Duterte. At gagamitin yung statement ni Garma against kay Duterte na pabor sa kanilang kagustuhan, mga kabalitaan.
Yun po yung nakikita nating laro dyan sa HUAD Committee patungkol kay Garma. Ha? At dito naman ho, lalo na kasi nakasama pala nila ilang beses si Garma sa isang pagtitipon-tipon eh. So maaaring na-convince nila, maaaring may pinag-uusapang pabor ho. Kasi si Garma nung time na yun, may malaking problema sa pamilya. Di po ba? So ito ay speculation lamang ho natin ito. Maaring hindi, maaring totoo. Pero kung pagtitimbangin ho natin, medyo merong laman talaga itong speculation ho natin. Sa kwento pa lang itong si Attorney Gogel mga kabalitaan. Lalo na sa sinasabi niyang nakakasama nila ng ilang beses sa isang pagtitipon. Balik natin to, pakinggan niyo po mga kabalitaan. Mr. Chair, Ascot Hotel, na kung saan nakiusap po sila Colonel Garma during that time. Nakasama po natin siya sa isang pagpupulong doon po sa BGC sa ulitin natin ulit. News Channel. Nabanggit po natin doon so, dito na nakasama po natin siya sa isang pagpupulong doon po sa BGC sa Ascot Hotel, na kung saan nakiusap po sila Colonel Garma during that time. And during that time, we were shocked. Ikaw, saka... So ang tanong mo dyan, ano bang klaseng pagtitipon doon sa hotel na yon? Ba't nandoon ho si Garma? Sa dami-raming tao na pwedeng imbitahin doon sa hotel, ba't si Garma andoon pa? Yun po yung malaking tanong eh. Ongoing naman yung investigation. Ba't nakakausap nyo? Bawal nga yung kausapin yung magiging resource person nyo. Diyan nyo lang on the spot kakausapin pag nasimula na ho ang pagdinig diyan sa plenaryo o diyan sa HUAD Committee. Hearing na iyan mga kabalitaan. Di po ba? So sa punto pa lang ito, may kasinungalingan na. May ginagawa na dalang kabalastugan mga kabalitaan. Lutong Macau na ang usaping ito. Klarong-klaro na ho. Ako, sa chair, na nakita natin si Colonel Grijaldo doon. And that's the reason, nang kinausap ako ng abogado doon, na sinabi sa akin na si Colonel Grijaldo at si Colonel Graba ay close, naniwala ako. Because na-meet na po natin siya during that time. And remember, na kayo pa po nagbayad ng dinner. That was 9,000 plus po. Kaya sinasabi ko po to, Mr. Chairman, because we wanted to ferret out the truth. O, diba? Shoulder pa pala ni Barbers yata yung kainan doon eh. Para saan ba? Para saan ba yung pagtitipon? Ano? Malamang may mga napag-uusapan na ho doon. Yung dinner sa hotel na yan mga kabalitaan. Nakasama pa itong si Garma. O, ewan ko lang kung kasama din ba nila sa pagdi-dinner o baka nagkataon. Hindi naman niya inilaborate lalo dito. Pero nakasama daw nila. Di po ba? So, parang sinunog niya rin yung sarili niya dito. Ginisa niya yung sarili niyang sarili niya sa sariling mantika. Oh. Kung ating titimbangin ho, yung mga sinasabi niya dito, kasi ongoing yung investigation eh. Ba't ba niya nakakasama nila si Garma? Kung dinner yung pag-uusapan, kung andun man talaga nakasama nila sa dinner, bakit ginawa ho ng HUAD Committee na ito? Ano bang pag-uusapan? Ano bang diskusyon? Ano bang topic? Ano bang agenda? Para makasama ho ninyo si Garma sa sa dinner, sa sinasabi nitong si Attorney Gogel mga kabalitaan. Ha? Yun pa lang eh, alam na natin. Di po ba? So kaya nga, hindi na ako magtataka ho rito. Yung mga pagdidinig na ito, wala lang, formality na lang to. Pakitang tao na lang to sa publiko na sila ay gumagawa sa trabaho nila. Eh sila na nga mismo sinunog na kanila yung sarili nila. Itong si Attorney Gogel. O, dyan pala sa ginagawa pagtitipon-tipon, talagang may anomalya na talagang ginagawa dyan. Speaks anomalous na talaga. Meron na ho talaga. Something, smell something fishy talaga dito. Siguro, may kumikindat dyan, patawa-tawa pa itong si Atasabante, kapal ng mukha nito. And by doing that, we are initiating some form of talks with those who wanted to speak in this committee. Dahil nga, nagbe-betting po tayo eh. At yun po yung ating ginagawa sa Congress. Oo nga, nagbibiting nga kayo, pero hindi ho yung tamang ginagawa nyo na ongoing pa yung investigation, continue pa yung investigation, at nagyayaya na kayo ng ibang tao na kakausapin ninyo patungkol dyan. Dapat kung investigation, may mga sworn statement ho yan sila. Kukuhanan yung sworn statement at babalasahin dyan sa inyong komite at dyan ho kayo magkita-kita at para ho makikita on the spot yung ano yung pinag-uusapan, ano yung dapat itanong, ano yung dapat na maririnig na sagot. Yun po talaga dapat yun pag-hearing mo. Yun hindi yung kakausapin mo yung mga tao tapos isasalang mo na tapos kunwari magtatanong-tanong kayo pero wala na eh. May nauna nyo nang natanong ho yan sa pagtitipon-tipon ho ninyo. Pakitang tao lang kamo sa mga taong hindi nakakaalam para kayo papaniwalaan.
Kasi mahirap ngayon na sasabihin nun natin na itong si ang tanong mo dyan, ba't alam nila talaga yung mga istorya? Di ba? Kahit sabihin nun natin, nasa sworn statement ho nila may affidavit ho sila. Nalalaman ho namin. Pero bago sila nagpalabas ng sworn statement, gaya ni Garma na nasa kulungan, meron na agad na sworn statement paglabas niya doon. At kailangan hindi ka talaga makakuha ng sworn statement kung hindi ka pupunta sa abogado na manumpa ka doon na ikaw mismo personal yan. Paano makakapanumpa itong nakakulong diyan sa House of Representatives itong si Garma? Ba't meron na siyang sworn statement paglabas niya agad? Di po ba? Questionable po yung mga pinanggagawa niya. Sino pa bang maniniwala sa inyo? Ngayon lumabas mismo sa bibig nitong mabunganga kasi itong si Attorney Gogel, tingnan nyo, nadulas. Nagkikita na pala sila doon sa isang hotel para pag-usapan yung usapin na iyon. Ano pa bang gagawin nyo dyan? Tapos tapusin nyo na, lutong Macau na yung investigasyon ninyo. Kongresong ito. Kaya nakakalungkot lang na ang isang opisyal na naging isang batalyon commander ng isang rehiyon ay ganito po yung kanyang treatment sa committee ito. But I cannot blame this person. If there is a big person behind him, then totally Yun ang kanilang iniisip. Kaya nga ihahabulin nila itong si Grijaldo kasi iniisip nila na meron talagang meron nag-uutos nito na sisiraan sila. 'Di ba? Masakit, Dan Fernandez, ha? Masakit Yun ang masakit kasi katotohanan 'yan. Kayo nga nag-aakusa kayo, agad-agad kayo mag-aakusa sa isang tao na wala naman kayong direktang may kinalaman, sabi-sabi lang pinaniniwalaan nyo. Di ba? Ngayon, aakusahan kayo dahil may prinsipyo ng tao, nagagalit kayo. Tapos magpapakitang tao kayo nga okay lang. Ha? Di ba? Masakit din pag ikaw yung babalikan, pero may katotohanan. Yung gawain nyo rin yan Mahilig kayo maakusa ng tao na wala pa namang sapat na ebidensya, sabi-sabi pa lang. Akala nyo, mga abogado kayong mga magagaling dyan, di naman kayo mga abogado. Swerte lang kayo kasi naging congressman kayo. Ha? At pinagkakatiwalaan kayo diyan ni Tamba. Kaya lumaki din mga ulo ninyo. Hindi nyo na iniisip yung kapakanan nila. Kasi iniisip nyo, pagkatapos ng hearing na yan, siyempre for the boys, meron ho yan. not blame him. But prudence dictates na dapat po ay sarili niya, manindigan siya sa sarili niya at hindi siya matako sa kaninuman tao. Ano pa nung manindigan? Nanindigan na nga siya di ba? Sabi niya nga na I invoke my right against self-incrimination, for self-incrimination. Nanindigan na nga siya Ang kaso lang, ayaw niyong pakikinggan yung kanyang paninindigan. Hindi na nga siya nagsumasagot sa mga tanong ninyo dahil naandyan na nakastand ho siya sa kanyang statement diyan sa Senate hearing. Pinipilit-pilit nyo pa rin. Ano bang sinasabi mo paninindigan? Hindi mo ba naintindihan? Sobrang bright mo, sobrang talino mo, pero yung ginawa ni Grijaldo, hindi mo maintindihan? Yun ay paninindigan talaga? Yun ay prinsipyo? Hindi gaya sa inyo, walang mga kaprinsipyo-prinsipyo? Basta utos ni ganito, agad kayong kakagat? Yun ang totoong prinsipyo. Kahit ikukulong nyo siya ba, ilang mga pagkakataon, paninindigan niya po kung ano po yung sinasabi niya dyan sa Senate hearing. Kaya wala na kayong magagawa. Kahit babaliktarin nyo pa yan, wala na kayong makukuha dyan kasi nasabi niya na sa Senate hearing. Ano bang pinagsasabi yung paninindigan? Ikaw lang namang walang paninindigan. Namimili ka nga ng boto sa lugar ninyo Mamimigay ka pa nga ng pera. Pag nanalo yung team nyo, dudublehin pa. O saan ba yung pera galing? Tanong ko lang, dating Bullstar lang naman to. Hindi naman natin minamaliit, pero kasi kumikita pa rin siya. Pero tingnan mo yung pagkatao nito. Sobrang yaman pala, mamimigay ng pera sa taong bayan. Yung palang pera yun ay mula pa rin sa pera ng taong bayan. Di po ba? Ikaw ang walang paninindigan. Kasi pilit mong dinidiin yung tao. Pilit mong pababaguhin yung kanyang statement na hindi nyo talaga madadala. Kasi yan ang totoong may paninindigan. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Fernandez. Please proceed, continue, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. Also in the sworn statement, Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mo sa statement na ito. While pointing to a paragraph on the paper, ito ang second supplemental affidavit
ni Colonel Garba, sabihin mong alam mo ang reward system, i-confirm mo lang. Would this be true, Honorable Fernandez? Po ganyan ang pagkakasabi ko. A while ago, I was testifying in this honorable committee that itinuro ko po, yan, Colonel Grijaldo, ito. Yan, mapapatotohanan mo ba na totoo itong sinabi ni Colonel Garma? Sabi niya, hindi ho, wala ho. Right away. Actually, parang hindi pa nga niya nababasa, parang umihindi na po siya. So, nilipat ko sa kabila. Sabi ko, itong mga ibang nandito, yan, hindi po yan kasi andun po ako sa Davao noong 2000, wala pa ho ako dyan during that time. So, yun lang po yung mga sitwasyon na nasabi ko sa kanya about dun sa supplemental affidavit. Actually, Mr. Chairman, sa una pa lang, nararamdaman ko na hindi niya po i-confirm yung mga sinabi ni Colonel Garma. Actually, hindi ko na pinursue. Basically po, yung usapan, parang naging light na lang po yung moment ng usapan. At magmamanifest po yun, yung light moment na usapan namin. Because nung lumabas po siya, masaya siya. And we can even show yung CCTV na hawak po natin. Ngayon dapat ang pagbabasihan kung may persahan na ganap sa loob. Kasi pag ako naman sa sarili ko, persahin ako, ang dami nyo dyan, siyempre paglabas ko nga, ay siyempre pakitang tao na lang na walang nangyari sa loob. Di po ba? Ganun ho yun eh. Siyempre, pulis yung tumama. Alam nga naman, magpapakita siya sa tao paglabas siya, nakangiti, nakahumahagulhul na, o nakasimangot na. Di po ba? Ginawa niya ho yun, proteksyon niya sa inyo para hindi ho kayo mapahiya. Pero deep inside, sabi ko nga, masakit sa kanyang pakiramdam sa kalooban dahil sa ginagawa nyo. Kung tama pa naman kayo, ba't kayo nasa loob ng kwarto? Pwede nyo kausapin ng mahinao na may mga CCTV dyan sa loob. Ba't pumasok kayo sa loob ng kwarto na walang CCTV? O ano bang ibig niyong sabihin doon? Dahil baka marinig ng ibang tao. O sabihin natin, takot kayo o baka ayaw niyo lang marinig sa ibang tao. Ba't di nyo kausapin ng mahinaon? Colonel, punta tayo doon. May CCTV, mag-usap tayo saglit. Hindi naman lahat ng tao nakatutok ko sa inyo. Hindi lahat ng tao nakabantay sa inyo. Napakalawak ko ng loob ng House of Representatives. Hindi lang sa kwartong iyon. Ba't nyo sasabihin na pupunta sa kwarto? Natural, paglabas ho. Kahit may nangyari ng persahan, lalabas yung tamama at pangiti-ngiti na lang, parang walang nangyari lang. Para maging kalma lang yung sitwasyon. Kayo kasi, very defensive ho kayo. At planado nyo na ang lahat. Kaya nga hindi ba kayo nahiya? Hindi ba kayo natakot sa sinasabi dyan? Sabagay, hindi nyo po maririnig yung sinasabi ni Grijaldo dito, mga kabaitan, na siya ay nagsimba ho bago siya nag-testify, nagbigay ng testimony patungkol ho sa dalawang mamang ito doon sa Senate. Nagsimba ho. May part 2 pa ho tayo, susundan ho natin to dito. Papakita natin sa inyo yung sinasabi ho dito ni Grijaldo, mga kabalitaan. Kasi talagang pilit dinidiin siya kasi nga out of order lagi kasi ayaw niya talagang baguhin yung statement niya. Kung ano yung nasa loob ng kanyang sworn statement, yun na po yun. Hindi na po siya magsasalita. Kasi total, permado niya naman yun. Hindi naman magbabago yun, mga kabalitaan. Talagang pinagpipilitan ho nila. Tapos sasabihin out of order, pagkatapos i-cite in contempt at kung ano-ano pa. O dito pa lang sa sinasabi ni talagang very defensive na ho itong attorney Google na ito. Talagang matalino. Talagang matalino. Kuha niya yung utak ng Google talaga, mga kabalitaan. At kawawa ho itong si Grijaldo kasi wala ngang witness. By myself nga, ika nga By myself lang. At sino magpapaniwalaan ho nila? Siyempre, yung mga kasamahan din nila dyan para hindi ho sila magkawatak-watak. Kasi binuo sila dyan na walang iwanan. Walang iwanan tayo dito, pre, kung ano mangyayari. Magdidipinsahan tayo dito, bawat isa sa atin. Ganun ho yan Malamang, Yun lang yung aking opinion, mga kabaitan. Wala tayong basis, pero yun po nakikita ho natin dyan. Kasi wala ho silang transparensiya. Wala ho sila dyan kinakampihan ng mga resource person. Sila lang ho. Never ho tayo nakakarinig na resource person ng mga Duterte or kaalyado ni Numan sa mga Duterte na pinapakinggan ho at pinapaniwalaan ho nila, mga kabalitaan. Ngayon, na makikita natin that wala po sa facial expression niya na he was harassed. Comsec? Yung sinasabi ni Honorable Fernandez na video clip,
Comsec floor. Do you have a Comsec. video? PM, O yan. Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7:17:59 PM, Attorney Emericio Kilang enters. At 7. Ano na lang, no? I-mute natin kasi may music pala. Kikita natin sa oras yan at sino-sino yan sila. Ayun, si Fernandez. Ayun, sumunod ho si Atras Abante. At mga ilang minuto, lumabas ho si Fernandez, may dala-dala ho siyang affidavit. Then sumunod agad si Atras Abante, and then huli itong si Grijaldo. O syempre, napapangiti ho yung mama niya kasi kausap diyan yung abogado. At hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan ho nila diyan. Tawa lang. 'Di ba? Parang sabihin natin na walang nangyayari ho mga kabalitaan. Isipin, Colonel yung mama, alam niya paano niya dadalhin yung sarili niya diyan. Thank you, Comsec. Yun pong kay Honorable Abante naman, paragraph 14 of the affidavit. Kong Abante asked me how many years do I still have with the PNP. I answered I still have 4 years before retirement. Then he made the remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa rango ko, sir. Pagkatapos nito, uuwi na lang ako at magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. Mr. Chair, I cannot recall, no? Pero kung yan man, nasabi ko, ako ba'y, meron ba akong karapatan na i-promote siya? Sapagkat sinabi niya ron, gusto ko siyang ipapromote. Sir Abante, huwag niyo kaming gawing tanga ho rito mga manunood. Hindi porkit ibig sabihin na nagtatanong ka sa kanya na pwede ka pa maging general, kung totoo yung sinabi ni Grijaldo, ay pinaninindigan niya naman ho yun. Hindi porkit na kongresista ka, ay hindi ka agad-agad makakapag-endorso para i-promote yung taong gusto mong ipapapromote. Huwag mo kaming gawing tanga dito. Kasi may power ho kayo dyan. Pwede nyo pakiusapan kung sino yung nasa militar sa PNP na i-promote tong mamang ito, i-sponsoran mo. Simple lang, ganun lang yan ho yun eh. Tama naman yung sinasabi mo na ikaw sabihin mo, wala akong kakayahan na i-promote ito. Bakit? Nasa posisyon ka ba promote ng isang PNP na hindi ka naman kahanay ng PNP? Pwede mo yung i-endorse. Pwede nyo pakiusapan yung sino yung gusto nyo pakiusapan na sa higher rank na i-promote itong si Colonel Grijaldo. Yun ang ibig sabihin ni Colonel Grijaldo. Hindi yung sinasabi mo na puro kasinungalingan. O hindi mo nga matandadanan, bigla ka na lang naging ulianin yan eh. Naging ulyanin na ngayon si Atras Abante. Dito pa lang, wala na, checkmate na ho dito. Siyempre, alibis at defense mechanism mo niya yan, na hindi ko matatandaan, kaya kung meron man siguro, sino ba ako na para ipopromote tong taong to? Tingnan mo nga yung sagot ito, napakaangat yung sagot nito mga kabalitaan. Hindi ka nga makakapag-promote sa kanya dahil hindi ka naman na miyembro ng PNP. Isa ka lang pastor, hamak na pastor. Tapos, kung gusto mong i-promote siya, pwede ka rin makipag-recommend, pwede ka makipag-usap doon sa isang malalaking opisyal na ipopromote nyo itong si Grijaldo sakasakaling, kakain sa pain ninyo. Ganon yung ibig sabihin nun. Huwag nyo kaming gawing tanga, kami mga manunood sa inyo. Huwag mo kaming bobo kasi naintindihan namin yung galawan ninyo. Anong karapatan ko para i-promote siya? Para lang siya magsabi ng gusto kong sabihin niya. Ganon na rin yun. Diba? Naging ulyanin ka na nga eh. Hindi mo nga maamin na sinabi mo sa kanya. Masyado namang akusasyon yan na kahit kailan hindi ko ginawa kahit kanino. O diba? Nasasaktan ka sa akusasyon na yan. Ikaw nga, ang ano mo nga eh, tindi mo nga mag-akusa sa taong gusto mo akusahan eh. O diba? Grabe dito. O tingnan mo, binalik sa kanila. Na inakusahan mo sila. O ganun yung nagiging reaksyon nila. O ramdam nyo na kung ano magiging reaksyon pag inakusahan nyo kayo. Ang problema lang dito, yung akusasyon na to ay totoo. Sa kanila, akusasyon nila ay kwentong barbero lang mga kabalitaan. Thank you, Honorable Abante. Paragraph 15. The cordial conversation between us continued. So, walang animosity. Would you agree with that, Your Honors?
na cordial yung conversation ninyo? Well, actually, Mr. Chairman, di mo pa binabanggit yan. Kanina sinabi ko nga, after na tinanong na namin yung mga ilang provision dun sa paragraph niya, na alam ko na hindi naman tayo makakakuha ng magandang resulta dun sa confirmation ng betting, sabi ko nga, naging light na lang yung usapan. Hindi ko na alam kung ano mga napag-usapan. At, but after that, umalis na ako. Tapos sumunod na si Congressman Benny. Pero dinagdag niya sa kanya. Mr. Chair, tama. Tama ho. Tama yung sinabi ni Chairman Dan na very cordial. Very light ang usapan namin. Para nabibiroan pa kami dun eh. Nabanggit niya na siya magkataim na ng kamote. Hindi ba biro yun? Normal, magbibiroan lang talaga. Idadaan sa biro ho yun, boss. Para naman para hindi kayo maging halata na may intensyon kayong ipapagawa sa kanya. Gagawin niyo talagang bobo yung mga manonood sa inyo, no? Yun ang masakit sa inyo dyan eh. Kung kayong pagbibintangan na totoo yung ibinintang sa inyo, magagalit ho kayo. Idadaan niyo yun sa simangot sa mukha nyo. Tapos yung resource person nyo, pagbibintangan nyo, pag nakasimangot sa inyo, gaganunin nyo na wala kayong galang, wala kayong respeto. Di ba yun ang sabi mo kay General Wilkins? Di ba? Na nakasimangot lang, pinagsasabihan mo ng kahit ano-ano. O, di masakit, di ba? Abante. O, naramdaman mo rin. Yun ay katotohanan kasi totoo yung sinasabi ni Grijaldo. Kaya nga ayaw niya sumagot sa inyo. Dahil una, wala siyang tiwala sa inyo. Pangalawa, pinaninindigan niya po yung kung ano yung kanyang binitawang statement doon sa Senate hearing, ayun na po talaga mga kabalitaan. Yung ba totoo ba yun na magkatanim talaga siya ng kamote pagkatapos na mag-retire? Saka, in all due respect, Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, may I be allowed to speak? Kasi, alam niyo po, napakasama naman po ng magiging aksyon namin. Talagang pagtutulungan nyo dyan si Grijaldo. Kasi napag-usapan nyo na dyan eh. Sino pa bang maniniwala sa inyo? Ikaw mismo, hindi ka nga mapagkakatiwalaan eh. At sa bante, kulilat ka nga sa survey sa inyo eh. Tanggal ka na nga sa survey. Tapos magpapakita ka pa sa kahambugan mo dyan. Surti ka lang, naging kongresista ka. Ewan ko kung ordinaryong tao ka pa lang, ewan ko lang. Saan ka pupulutin? No? Siguro babatuhin to ng kamatis. Kaso lang, ginagalang pa rin yung posisyon mo. Hindi ikaw ang ginagalang ng taong bayan. Posisyon mo lang. Kasi suot-suot mo yung posisyon mo. Yun ang totoo dyan. Hindi kami sa'yo. Hindi kami proud sa'yo. Na naging kongresista ka tapos nandyan ka sa pagdinig na yan. Wala puro kayo pamumuliti ka dyan eh. If we have done something like that without the prior approval of the members of the chairman of the Quadcom, never na ginawa po ng bawat isa sa atin yan na meron po tayong gagawing betting ay hindi nalalaman po ng ating pong mga kasamahan. And yung pong most Nung hindi na nalalaman, una nga nung pumutok ko itong issue na to, hindi nga alam ni Akop, hindi alam ni Barbers, hindi alam ni Paduano na kinausap nyo pala itong si Grijaldo, tapos ngayon sasabihin mo na alam niyo lahat diyan. O ba't nagbago yung statement mo na naman? Yung sinasabi mo pa lang na nagkakasama kayo ni Grijaldo sa isang hotel para sa hapunan nung kumain kayo, ano bang ibig sabihin nun? Hindi ba lutong Macau na yon? Baluktot talaga tong utak nitong yung paniniwala nito. Talagang binago-bago yung paniniwala nito. Baluktot talaga sa paniniwala tong taong to. Para lang makalusot sa usaping ito, kaya gagawin ang lahat kahit alam niya na nagsisinungaling na ho siya, ay gagawin lang para maano niya yung para ma-save yung sarili. Especially kung yung pong coercion at harassment na kung gagawin po namin ay mapuput into jeopardy lahat ng ginawa po ng Quadcom. And hindi naman po kami ganun ka-bobo para gawin yung bagay na yon na alam namin na magkakaroon ng bad repercussion kung sakali na hindi mag-a-agree po si Colonel Grijaldo. And Ano nga mag-a-agree nga sa inyo? Kasi tinawag nyo, ikaw mismong tumawag sa kanya, papuntahin sa opisina, sa kwartong yon. Sumunod lang yung Colonel. Kasi congressman ka eh. Sumunod lang. Malay ba na ni Grijaldo kung ano yung pag-uusapan doon sa loob? Doon yun na pinag-uusapan lahat eh.
Sino bang nakakarinig sa inyo? Dapat kasi yung abogadong nandun sa loob, dapat sila yung magbibigay ng testimony. Hindi yun sila kasi parang hinayaan nyo lang dyan sa what committee na yan na makapagdepensa sila sa kanilang sarili. Dahil di nga sumasagot itong si Grijaldo, mga kabalitaan. Yun po yung totoo dyan. Ba't hindi nyo ipatawag yung dalawang abogado? Meron palang dalawang abogado dyan. Ba't ayaw nung pagsalitain dyan? Ha? Ba't kayo dyan? Yung dalawang itong mga hambog na to, ba't sila yung pinagpapasalita nyo? Di ba? Ganun lang yung kasimple. Tawagin nyo yung abogado doon para magkaalaman. Malamang hindi rin yun magsasabi ng totoo kasi nga abogado na eh. Abogado, baka kakampi din nila yun. Kaya wala pa rin itong si Grijaldo dito. Well, ako kasi medyo, basically, nasaktan po ako doon. Kasi nga, I was expecting that Colonel Garma, through sa mga lawyers niya, na binanggit na hindi, si Colonel Grijaldo was may parang kasakasamahan na niya. Ito talaga, talagang ub-ub talaga tong taong to. Ba't nyo ba pinagpapilitan si Grijaldo? Wala nga kaalam-alam si Grijaldo dyan. In the first place, si Garma, siya lang ang nagsasabi sa inyo na may alam itong si Grijaldo. Di ba? Tapos magkukonclude ka na nasasaktan nga ako kung bakit ginagawa ito ni Grijaldo sa kaklase. Ano bang ibig mong sabihin? Gusto mo talaga papatunayan ni Grijaldo kahit wala siyang kaalam-alam dyan? Mag-isip-isip ka nga, Attorney Google. Yan before. And they were very close. And yung expectation mo na sasabihin niya doon, na kino-confirm niya, then suddenly, nawala. Kaya Porkit close na sila, may makukuha ka ng confirmation sa kanya. Ano ba? Araw-araw ba silang magkakasama doon? Sabihin na lang natin, may alam ho dito si Grijaldo, pero hindi ho, kumbaga, hindi niya po na-witness. Sabi niya lang na naririnig. Tapos sasabihin niyo na nasasaktan kayo dahil close friend, magkaklase sila, tapos biglang hindi susuportahan ni Grijaldo itong si Garma. So, ibig sabihin nun, talagang gusto niyo pilitin yung mama na para makapag-collaborate kay Garma sa statement ni Garma. Ganun lang po yung ikot dyan sa mga pinag-uusapan nyo dyan, yung mga sinasabi mo, Tony Gogel. Kaya po ako medyo na-disappoint during that time. But of course, kasama... Ba't ka ba ma-disappoint? So expected mo na pala na kakampihan kayo ni Grijaldo kasi bigla kang na-disappoint. Ha? Hindi pala pwedeng umayaw yung isang tao para hindi ka ma-disappoint? Gusto mo oo agad para maging masaya ka? Paano ka ma-disappoint yan? Wala kang kalam-alam yung tao. Madi-disappoint ka dun sa babaeng nagsasabi na sila ay magkaklase, hindi ka Grijaldo. Kasi si Grijaldo may prinsipyo at paninindigan. O ba't idadamay mo pa sa pagiging disappointed mo sa pangyayaring iyon? Sisihin mo, itong si Garma. Ikaw naman Garma dinadamay mo pala yung isang tao, wala pala tong kalaman-laman. Wala parang kinalaman to sa sinasabi mo. Ba't mo sisihin yun ba't na-disappoint ka kay Grijaldo? Di po ba? Grabe, too much expectations talaga itong si tawag nito? Si Attorney Google. Talagang, magandang terminong sabihin natin sa kanya. Sobrang pretentious talaga itong taong to. Nagpre-pretend siya na siya ay marunong talaga. At kayang-kaya niya gawin kung sinong taong gusto niyang idadamay ho dito. Kasi na-disappoint siya Ha? Nako, alam na yung ugali natin dito pala. Marami na tayong ganyang kausap na talagang afterwards hindi naman talaga na-confirm. But yun na nga, nagpapasalamat po ako sa committee na to na nabigyan po tayo ng pagkakataon para liwanagin tong issue na talagang nahirapan po tayo dahil sa hindi po pag-attend ni Colonel Grijaldo. Mr. Chair, sa totoo lang, kung siya nasaktan, si Congressman Dan Fernandez, ako naman na-offend sapagkat sa rotohan na lang, nasa mukha ba namin na magko-coerce? Nasa mukha niya. Di ba? Grabe mapanghusgayan sila, no? Harap-harapan yung husgahan yung tao. Ganon sila dyan katindi. Ganon sila dyan ka-animal, mga kabalitaan. Ganon ho sila dyan kabastos. Resource person hindi na nga nila ginagalang. Wala na nga silang narinig na salita dyan dahil pinaninindigan na ho niya yung kanya naging statement
sa Senate mga kabaitan, binabastos pa dito. Tama po ba yung ginagawa nila? Kung iba yung tatawa dyan, nagagalit sila. Tapos pagtatawanan nila, pag nanginginsulto sila sa isang tao, hindi ba yan kabastusan? Hindi ba yan kainsultuhan sa isang tao na nasa harapan nila? Kaya nga nawawala ng gana yung mga taong bayan, nawawala ng respeto. Do you think? Akala nyo nagustuhan kayo ng taong bayan? INC pa lang. Ilang milyon ang hindi nakakagusto niyo, tapos sasabihin niyo 41% nakakagusto, pumapabor sa suporta ng impeachment ni Sara Duterte. Napakahunghang niyo naman dyan. Nasa mukha ba ni Congressman Fernandez ang mag-coerce? Ako, nasa mukha ko ba ang mag-coerce? Tignan niyo nga po yung mukha niya. Compare po sa mukha namin. And Grabe talaga the itong next- yawa na to, no? Talagang gigil na gigil ako sa matandang ito eh. Tapos dinidiin niya pa, tinuturo niya pa sa tabi, ginaganon-ganon niya pa. Bastos talaga itong hinampak na itong matandang ulupong na to. statement is that I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. So it was the feeling. Siguro sa sarili ko siguro, kung ako nasa posisyon ni Grijaldo, ewan ko lang, anong mangyayari kaya kung sa posisyon ako ni Grijaldo, may pangalan ako, may posisyon ako sa pulis, tapos babastusin ako. Payag lang ba kayo mga nasa PNP? Marbel? Parang isa ka ring adik eh. No? Kinakampihan mo rin yung mga adik, Marbel? Payag ba kayo sa yung kabaro ninyo? Gaganon nila yung pagbabastos nila? Paano kaya kung ikaw yung nasa posisyon ni Grijaldo? Ano bang sasabihin mo? Siguro baka mabaril mo siguro yung taong yon. Lakas talaga ng apog na manginsuldo itong matandang ulupong na to, no? Itong isang buayang to. Grabe talaga, nakakainit ng ulo mga kabalitaan. Kaya hindi ako nagbibiro mga kabalitaan. Kung talagang ako sa posisyon ni Grijaldo, malamang siguro kung gagano ni ako, magkamatayan na tayo. Totoo yun. Babasusin mo yung tao, bakit ikaw ay napapakain sa kanya? Tapos gaganunin mo? Iinsultuhin mo? Ang pinag-uusapan dito, kasong coercion, hindi yung sa pagmumukha. Yung sa yung ginagawa. Hindi yung sasabihin mo yung pagmumukha nito, ito yung talagang no? Grabe talaga itong matandang to. Nakakalublad to talaga eh, no? Hirap talaga. Pero yun nga sinasabi ko mga kabaitaan, yung sa punto ko, kung ako yung kernel, gaganunin ako, babastusin ako, katabi ko pa, malabang may kalalagyan sa akin yon, yung matandang yon. Of Colonel Grijaldo na kinukumbinsi nyo siya na gawin yung gusto nyong ipagawa. That was his feeling. The intention may not be that. Hindi po ba tama, Colonel Grijaldo? I-invoke mo na naman yung right mo. Tama ba yung state mo? I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. I stand by my statement, Your Honor. Sagutin mo yung tanong ko. I would like to invoke my right. Mr. Chair. Tama yan. May I-contempt move niya. that we cite. Mas gugustuhin ko pang i-cite in contempt nyo kaysa babastusin nyo dyan si Grijaldo. Wala naman kayong mga kwenta dyan. Pinapatawag nyo pa. Kasuhan nyo na lang kasi. Huwag nyo nang babastusin dyan. Baka hindi mapigilan ng mama, baka isa sa inyo mapatay pa niya. Kasi ano na yan kabastusan ng ginagawa nyo eh. Bakit wala na ba talagang karapatan yung tao magsalita? Nasa saligang batas ho yan. Article 3, Section 17 ba yun? Or Section 18 ba yun? Basta nandun ho yun mga kabaitaan, nakasulat ho yun na no person shall be compelled in any criminal case to be witnessed against himself mga kabalitaan. Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C, refusal to answer relevant questions. So move, Mr. Chair. Second. There is a motion to cite in contempt Colonel Grijaldo for violating Section 11, Paragraph C of our Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. You are again cited in contempt.
Mr. Chairman, Is Congressman Akop done with this interpellation? Mr. Chair, my motion needs another motion from any member of this committee because we have to determine where. O, di ba? Parang biglang na-guilty si Akop sa kanyang naging motion. Wag mo nang bawiin. Na-approve na yun Joe, may nag-second demotion na, wag na. I-contempt nyo na yan, wag nyo na. Ganyan kayo mga garapalan kayo dyan sa mga ganyang pag-contempt Wag nyo nang ibawiin yan, Kakop. Ikaw naman, talagang bigla kang bumahag na. Bakit? Naawa ka ba? May awa ka pa pala sa sarili mo? Wag na. Tama na yun. Desisyon na yan ni Barbers. Huwag nyo nang bawiin, huwag nyo nang hingi pa kayo ng opinion sa ibang kasamahan nyo dyan. Nako, lumang tungtugin na yan. Yun naman talaga yung gusto nyo What is the duration of his penalty and where he would be incarcerated, Mr. Chair? Is there any motion? Mr. Chairman. Congressman Paduano. While the rules of the House now with regards to Section 11 citing a resource person in contempt, the detention, no? Kahit dalhin nyo pa yan sa kulungan talaga. Wala naman talaga magagawa si Grijaldo dyan. Wala naman magagawa. Sa gusto nyong gawin nyo na. Wala namang mag-o-object sa inyo. Huwag nyo nang pababain pa yung sentensya niya. Huwag nyo nang pipiliin na diyan lang sa House Representative para gano'n. Kahit ilagay nyo na yan sa kulungan. Gusto masaya kayo dyan Ilagay nyo. Huwag na kayo magpakitang tao pa. Huwag nyo nang babaguhin kung saan nyo ilalagay yung mama. Huwag na. Dire-diretsuhin nyo na yan. The place of detention lies with of course, the chairman of this honorable committee. May I respectfully move, Mr. Chairman, that we will transfer in this contempt order. I move that we will detain Colonel Grijaldo at para malapit-lapit lang sa batasan at Station 6, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Are you Di ba? Alam nyo naman, scripted na to Kunwari pa contempt si Akop, move to contempt o move motion, tapos bumawi agad. Pwede bang sino ba sa inyo diyan mga kasama natin na mag-cite kung nako, lumang tugtugin na planado nyo na yan Alam nyo, ang plano nyo kung hindi magsasalita itong si Colonel Grijaldo, ito yung gagawin nyo, isa-cite in contempt nyo, tapos kunwari, mangungonsulta sa ibang kasamahan kung saan ba dapat ilagay ito. Klaro na ito, Akop, yung script nyo, halatang halata na. referring to Station 6 of the Quezon City, Mr. Chairman, dito lang yan sa batasan Okay, So so move, Mr. Chairman. there is a motion to detain, transfer the detention of Colonel Grijaldo to Station 6 of the Quezon City Police Station. Are there any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. So ayun po mga kabalitaan, kita nyo na grabe, tindi talaga nila. Ang gagaling talaga nila mga kabalitaan. Napakatalino talaga nila mga kabalitaan. Talagang pinipindaw nila si para makaganti itong si Dan Fernandez aka Attorney Google at itong si Atras Abante mga kabalitaan. So nagwagi sila, papalakpakan natin. Woo! Believe talaga ako. Sobrang believe talaga ako dito sa WAD Committee hearing mga kabitang. Wala na talaga mga dignidad, kredibilidad itong mga hinampak na to. Ay, nakakaawa yung bayan ni Juan. Kaya, anyway, hayaan na lang muna natin sila na maghari-harian dyan sa WAD Committee, sa Mayabang Kapulungan. Kasi malapit na po yung eleksyon. Diyan na lang tayo babawi mga kabalitaan. Pag tatanggalin natin yan sila, huwag nyo na natin silang iboto. Dahil pag iboto nyo pa, pag mananatili sila sa pwestong ganyan, ay maghihirap talaga yung taong bayan. Mala martial yung nangyari dito, wala na tayong karapatang magsalita. Yung mga vloggers magsasalita, pakakasuhan na at dadalhin na sa pagdinig, tapos i-cite in contempt.
Mangyayari ho yan mga kapitan kasi planado na lahat yung mga para ho manahimik yung mga supporters, vloggers o ni Inday Sara Duterte sa mga Duterte. Para manaig ho yung kanilang pagbebenta sa sarili sa mga kanilang kanilang mga aliporis na mga vloggers, mga kabalitaan. O ganun ho sila para mawala na ho makinarya ang mga Duterte. Kaya nitong darating na halalan, sana magbago na ho yung kamera. At sana mga kabalitaan, mapa-impeach na din itong si Bongbong Marcos. Kasi sa susunod nating vlog, ating ipapakita sa inyo kung bakit nga ba dapat ma-impeach itong si PBBM, mga kabalitaan. Ito yung opinion po sa isang ekspertong abogado na nakabase ho sa Estados Unidos. Ating alamin ho yan sa ating susunod na vlog. Kaya pakaabangan nyo ito, mga kabalitaan. Kung nagustuhan nyo po ang video presentation natin ngayon, matsalam mo sa inyo, mabuhay tayong lahat. Sana hindi ho kayo magsawang manood, sumuporta at mag-subscribe sa ating munting bahay. Maraming salamat sa mga nakapag-subscribe na at sa ating mga moderator na nagtitiwala ho sa inyong lingkod, kabalitaan. At salamat sa panonood. Shout out na lang muna natin yung ating moderator. Sila si Ma'am Jane, si Ana Santos, sila si Jornix, Dennis Velasco, at si Tubi Tobias, lalo na ho si Mami Rose at Daddy Berting Tobias dyan sa Cebu City, mga kabalitaan. Salamat din ni Ma'am Jane pala na nagbigay ng ating pagkape, no? Kagahapon, hindi ko may flash dito, basta pasalamatan na natin sa kanyang $4.99 kabalitaan. So, kita-kits sa mamaya. Ako'y magpapaalam na. Matsalam ho sa inyo. To God be the glory. Mama, chip, chip. Peace out!